So magandang araw sa atin mga kawinding. Meron tayong gagawin, isang electric pan. So problema nito mga kawinding ay wala daw power, sabi ng may-ari. So itong mga kawinding, so nilapag ko lang yung camera, tapos yung itong nakabantay mga kawinding, ito yung may-ari. Ito yung may-ari mga kawinding. So tinitingnan niya. So ayan, tanggalin muna natin yung kanyang cap. Tapos kasi mga kawinding, ito yung pinagawa na niya dati. Tapos nasira na daw. Ito ay ni-rewind daw, pero hindi naman daw ni-rewind. So yun pa rin daw yung motor. So ito mga kawinding, bumili pa sa akin yung may-ari nito ng pandikit. Kasi may tulo daw yung kanyang bubong. Yan. So kumukuha lang ko ng sukli mga kawinding. Tinatanong niya dito sa akin mga kawinding, bakit daw, ano daw naging problema. Sabi ko sa kanya dito mga kawinding ay walang wire connection yung kanyang wala ng power yung kanyang electric fan, kasi baka maaaring putok na yung fuse, sira na, sabi ko sa kanya. Tapos yan, binabantayan pa niya dyan ako mga kawinding. Tinitingnan pa niya ako dyan kung anong gagawin ko sa kanyang electric fan. Ito yung stand fan mga kawinding. Tapos ngayon umalis na siya, babalik na lang daw siya. Sabi niya titingnan daw yung gawa ko, pero umalis naman siya. Baka mamaya pa ang balik niya. Natapos. So yung mga kawinding, tinatanggal ko lang yung tornilyo niyan. So yung problema nito mga kawinding ay yung kanyang capacitor hindi rin nakahinang. Tapos itong i-rewiring ko lang ulit yung kanyang dito mga kawinding, yung kanyang linya ng mga wire, kasi matigas na siya. So ganito lang ginagawa ko ng mga kawinding pag matigas na yung kanyang wiring doon sa nakakabit sa pinakamotor niya. Pinapalitan ko na yung panibagong wiring kasi matigas na yun Kasi pag halimbawa hindi ko pinalitan yan, ganun pa rin, babalik pa rin yung maaring baka maputol magka-umido uli yung magpupulbos yung kanyang mga wiring. Sasalita pa ako dito mga kawinding dahil kinakausap ako ng kasama ko. Kaya ayun mga kawinding, tinanggal ko ng yung kanyang pinaka-housing. So
puputulin ko lang yung wiring yan para matanggal ko yung housing niya. So pasensya na kayo mga winding, medyo malayo yung aking camera, pero mamaya itututok ko rin yan kasi nilapag ko lang ngayon dyan. So yan, puputulin natin yan mga winding yan para matanggal ko yung housing. So linisan muna natin mga winding kay puro alikabok na siya, puro mga kabubo na yung mga alikabok, yung mga agyo na. Brush lang natin. So tinignan ko naman yung motor niya dito mga winding, wala naman siyang sunog, okay pa naman yung motor niya. Kasi kung sunog na talaga itong mga winding ay re-rewind, kasi ang sabi ko dito mga winding sa kanya, so subukan natin baka ma-revive pa natin yung motor mo. Pag hindi na natin mai-revive yan, so palit talaga tayo ng motor, sabi ko sa kanya. So sabi ko dito sa kanya mga winding, pag na-revive natin yung motor mo, so medyo makatipid kayo ng babayaran, kasi hindi na po kayo bibili ng bagong rewind na motor. So ayan mga winding, kakalasin ko lang yung niyan, yung mga tubing nya, so para makita ko yung so yung mga wiring nya mga winding, matigas na talaga yan. Siyempre sa sobrang tagal na rin gamit, siyempre tumitigas yan pag uminit. At saka pag galing kasi sa company pa yung yung motor, siyempre nilulubog nila sa varnish yan. Kasi mga winding yan, inaandahan ko lang ng ng tawag nito, pinatanggal yung tubing kasi baka maputol pa yung kasi pag naputol na yung mga winding, mahirap na hanapin yung karugtong. So okay lang sana yung mga winding kung hindi siya nakalubog sa varnish, madali lang hanapin yung kaputol niyan kasi pag nakabarnish na yung mga winding, mahihirapan ka nang hanapin yung putol kasi matigas na yan pag nakapasok na siya sa pinaka housing nung bakal niya, sa mga pinaka core. Kasi ako mga winding, pag ako yung nagre-rewind kasi nilalagyan ko ng binabarnish ko talaga yan, kasi iniiwasan natin dyan, kasi pag umandar na yung ating motor, pag gumalaw yung motor natin ay magbabibrate yan, at saka aaring gumalaw yung mga magnetic coil. Kaya yan po ang purpose niyan, kaya binabarnish. Pag walang varnish naman, so depende po yan mga winding sa mga nagre-rewind, kasi meron namang ibang nagre-rewind na hindi naglalagay ng varnish. Pero talaga yung mga winding, nilalagyan talaga ng varnish yan para yung motor natin tumibay, para hindi siya gumalaw, galaw-galaw pag umandar. At saka nakapix lang talaga siya dun sa bakal. So yun mga winding, may inabot lang sa akin yung kasama at pinakitang listahan lang. So ito mga winding, yung ating yung fuse yan, mga winding. So yan, tinitester na natin yan dyan. So hindi nagbabasir yung ating tester, kasi dapat magbabasir yung mga winding kung hindi siya nag-open yung thermal fuse nya. So ayan, so
dapat magbabasir yan kung buo yung ating thermal fuse. So malikot yung aking kamay mga winding, walang tagahawak yun ng ating camera. So yun na yun, nilapag ko na lang ulit. So yan, inano kung tineste natin ng ano. So yan, hindi talaga nagbabasir yung mga winding yung ano. So pasensya na mga winding at hindi nyo pala makikita yung ano tester natin. So yun mga winding, ayan, natanggalan natin yung tubing yan. So yan, pinisto ko na ng maayos yung aking tripod kung saan natin iti-testing. So ayan, lagay lang natin mga winding sa common yung spread natin isa, tapos dun sa pinaka fuse nya para makita nyo kung buo yan. So sinusukat ko muna dito mga winding yung linya ng number 1 at saka 2 at saka 3. So ayan, okay naman. Ayan. So yung mga ka-winding, yung ano niyan, bago-bago na rin ang ano niyan, yung reading niya, fluctuating din siya. So pag ganito kasing fluctuating mga ka-winding, hindi masyado ano yung, kumbaga yung kanyang magnetic coil, medyo mahina na ang ano ang resistance niya, kasi pag tumagal mainit yan. Kaya ang ginagawa ko dyan mga ka-winding ay pinuputol ko yung pinakadulo niya, tapos panibagong ano yung kakaskasin mo uli yung kanyang coil para yung ano yung dati niyang nakahinang ay ano na, mahina na ang reading nun. Ngayon kaya kinakiskis ko yung mga ka-winding para yung parang balik sa dati yung ano, talaga makukuha mo yung sukat yung kanyang tamang reading. So okay naman to mga ka-winding, yung kanyang linya wala naman siyang mga putol. So nagka problema lang dito mga ka-winding, kaya wala siyang power itong kanyang thermal fuse. So yan yung dahilan niya mga ka-winding kaya siya nasira, kasi pag ito'y ano naman mga ka-winding, kaya nasisira yung fuse kasi sa sobrang init. So yan mga ka-winding, may pumunta lang sa aking technician din, bumili na ano, bibili siya ng ano, dalawang motor ng special, pang special to mga ka-winding. Ito yung sample nya. So ano, aluminum ito. So special itong motor ng mga dinala niya mga ka-winding. So yan, ito yung ano mga ka-winding, yung nire-rewiring ko, yun. So ito pagkwentuhan mo sa akin yung technician. So ito mga ka-winding, so naano ko na yung salpa ko na sa lahat, nai-rewiring ko na yan, lagay ko na, tapos ready for testing na tayo mga ka-winding. So sinilagay ko na rin kanyang mga housing. So yan, so yan, nandyan na yung may-ari mga ka-winding, oh. Dumating na siya. So ayan, malakas na yung mga ka-winding yung kanyang pan. So wala na itong fuse mga ka-winding, hindi ko na nilagyan ng fuse kasi mga fuse ngayon ano na, hindi na siya original. Pero kahit wala namang fuse ng mga ka-winding, so okay naman yan. Marami na akong ginawang ganito, wala pa namang ano, hindi pa naman nasisira. So hanggang dito na lang tayo mga ka-winding. Kung bago lang po kayo sa aking channel, so please subscribe at papindot na rin ng notification bell para updated kayo pag may video tayong bago. So God bless all po sa atin mga ka-winding.
So okay na to mga winding. So nilagay ko lang yung tornilyo nito para sa swing.